بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay nauuko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, ngayong araw po, araw ng linggo, ay inshallah tatalakayin natin at pag-aaralan yung isa sa sabihin natin na isa sa mga dakilang hadith na itinuro sa atin ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga batas na may kinalaman po na tatalakay dun sa nasabing hadith ay ating pag-uusapan. So makinig kayo at inshallah kung meron po kayong mga gustong linawin o liwanagin mamaya pagkatapos ng ating usapan ay inshallah atin pong bibigyan ng oras. So, Bismillahirrahmanirrahim. Yung hadith na to ay isa sa mga hadith na itinala ni Imam An-Nawawi rahimahullah doon sa libro niya Al-Arba'un An-Nawawiyya, o yung apat na pong mga mahalagang hadith na itinuro ng ating mahal na propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam. At dun sa talaan ng mga hadith na yun, ito yung ika-anim o yung pang-anim na hadith. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-qalb. Si Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma ay isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Silang mag-ama ay parehong sahaba, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alayhi wasallam na nagwika, tunay na ang halal o yung mga bagay na pinahintulutan ay malinaw, at tunay na ang haram, ipinagbabawal, ay malinaw din. At sa pagitan nilang dalawa, sa pagitan ng halal at ng haram, ay mga bagay na pinag-aalinlanganan. Hindi nababatid ang mga ito ng marami sa mga tao. Kaya't sino man na lumayo sa mga pinag-aalinlanganan ay tunay na pinawalang sala niya ang sarili niya, o iniligtas niya ang sarili niya sa relihiyon niya at ang dangal niya. At sino man na bumagsak sa mga pinag-aalinlanganan ay bumagsak sa haram o bumagsak sa ipinagbabawal.
So binigyan ng halimbawa yun ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na sino man bumagsak sa mga pinag-aalinlangan ng bagay o gawain ay bumagsak sa haram. Sabi niya, tulad ng pastol na nagpapastol ng mga hayop niya sa paligid ng santuaryong lugar at malapit na mapasok dito. Karugtong noon, sinabi niya alayhi salatu wasalam, hindi ba't sa lahat ng hari ay may santuaryong lugar, at hindi ba't ang santuaryo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga ipinagbabawal niya? At katotohanan, sa katawan ay may piraso ng laman na kapag ito ay naging mabuti, ay magiging mabuti rin ang buong katawan. At kapag ito ay masama, ay mapapasama rin ang buong katawan. Walang iba kundi ang puso. Ang hadith na to ay isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Yung paliwanag po o yung pagdidetalye sa hadith na to, binanggit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, tunay na ang halal, yung halal na salita, ito ay lahat ng mga bagay na pinahintulutan. Sabi niya sa Islam, ang lahat ng halal ay malinaw. At lahat ng haram, lahat ng ipinagbawal ay binigyang linaw sa atin. Kaya makikita niyo po, dito sa hadith na to, ay hinati ang mga batas sa tatlong uri o sa tatlong hati. Yung una ay lahat ng malilinaw na halal. At itong mga bagay na to ay nababatid ng mga tao. Katulad halimbawa ng mga bungang kahoy o yung prutas, tinutukoy dito sa pagkain, trigo, mga damit o kasuotan na hindi pinagbabawal. At mga bagay na walang anumang paglilimita o yung mga walang hangganan. So yung mga bagay na to, pagkain, inumin, original na batas po. Sa mga bagay na walang kinalaman sa pagsamba, halimbawa pagkain o inumin o pagsusuot ng anumang kasuotan, ang original na batas dito pinapahintulutan. So anumang bagay sa Islam na may kinalaman sa pagkain o inumin o gawain na walang kinalaman sa pagsamba, ang original na batas, ito po ay pinapahintulutan. Unless merong katibayan o dalil na magsasabi o magpapatunay na ang bagay na to ay ipinagbabawal. Halimbawa, lahat ng pagkain sa Islam, sa relihiyong Islam, ipinapahintulot. Bakit hindi tayo kumakain ng baboy? Sapagkat merong specific o natatanging katuruan, talata mula sa Quran at hadith mula sa katuruan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ito ay pinagbabawal, kaya hindi natin kinakain. Sa inumin, lahat ng inumin na nasa ibabaw ng lupa po pwedeng inumin. Tay, bakit hindi uminom ang mga Muslim ng alak? Sapagkat merong natatanging katuruan mula sa Quran at sa hadith na ito ay pinagbabawal. But original po na batas sa lahat ng pagkain at inumin, ang mga bagay na katulad nito, ang batas ay halal. Unless may makikita tayong bagay na magbabawal dun sa pagkain o inumin o kasuotan o yung mga katulad nito. Tayo, yun yung unang uri po ng mga bagay-bagay na meron sa pagbabata sa Islam. Pangalawang uri o yung ikalawang uri ay yung haram, ipinagbabawal. At ito ay yung mga malilinaw na haram. Tulad ng pangangalunya o pakikiapid, pagnanakaw, pag-inom ng alak at mga katulad nito. So ito malinaw po na ito ay bawal. Tayo. Yung pangatlong uri, ito yung mga pinag-aalinlanganan na hindi natin batid kung ito ba ay halal o haram, kung ito ba ay pinahintulutan o hindi. At ang dahilan ng pag-aalinlangan dito ay ang pag-aalinlangan sa katibayan o doon sa proof na ibinibigay. O ang pag-aalinlangan kung papaano natin iaangkop ang katibayan doon sa issue o paksa na pinag-uusapan. Ito yung mga dahilan kung bakit nag-aalinlangan yung mga tao po. Kaya minsan, ang pag-aalinlangan natin ay doon sa batas. Minsan may magbabawal sa inyo o kaya may magpapahintulot sa inyo ng isang bagay. Hindi mo magawa, nag-aalinlangan ka kasi nagdududa ka doon sa ibinibigay niya na proof kung ito ba ay tama o hindi. Ito ba ay hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon papasok yung pag-aalinlangan. O kaya kung minsan po ay doon sa paggagamitan ng batas. Taib, halimbawa na tama yung binibigay na proof o katibayan na napatunayan na ito ay nasa Quran at o napatunayan na ito ay hadith mula kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya lang, angkop ba doon sa pinaggamitan? Angkop ba doon sa pinaggamitan noong proof? Kaya kung minsan nag-aalinlangan tayo kung tama ba yung sinasabi o inuutos o pinagbabawal ng kapatid natin.
Katulad ng binanggit natin, halimbawa, yung pag-aalinlangan sa katibayan o yung mga proof na ibinibigay, dito, katulad ng binanggit natin, ito ba ay, kaya nag-aalinlangan yung mga tao, ito ba ay nagmula talaga kay Propeta Muhammad SAW at napatunayan na tama o hindi? O ito ba ay nagpapatibay para sa batas na pinag-uusapan o hindi nagpapatibay? Kaya kadalasan po na nangyayari, bumabagsak yung karamihan sa problema sa mga bagay na hindi nila sigurado kung ito ay haram o halal sapagkat ito yung mga dahilan ng kanilang mga pag-aalinlangan. So sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng hadith, sabi doon, tunay na ang mga bagay na halal ay malinaw. Ang mga bagay na haram ay malinaw. At sa pagitan nila ay mga bagay na pinag-aalinlanganan na hindi nababatid ang mga ito ng marami sa mga tao. Tape. Tingnan nyo po yung kahulugan o yung translation doon sa binanggit na hadith. Kung minsan nagkakamali tayo doon sa pagta-translate po Yung hadith, ang sabi ron, yung mga bagay na pinag-aalinlanganan o yung mga bagay na pinagdududahan, sabi niya, ay hindi nababatid ng marami sa mga tao. Sabi rito, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Mali yung translation na hindi ito nababatid ng mas nakararaming tao. Kasi ibig sabihin nung hindi ito nababatid ng mas nakararaming tao, sabihin ko, konti lang yung nakababatid, di ba? Ang tamang translation doon, hindi ito nababatid ng maraming tao sapagkat marami rin ang nakakabatid ng mga bagay na yun na pinag-aalinlanganan. So katulad nung binanggit po natin, sa sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi ito nababatid ng maraming tao at hindi tamang translation yung hindi ito nababatid ng mas nakararaming tao. Ang tamang pagta-translate sa hadith ay marami po sapagkat maraming mga bagay na pinag-aalinlanganan na maraming tao rin ang nakakaalam o nakababatid. Kung magkagayon po yung sinabi na yun ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi nababatid ang mga ito ng marami sa mga tao, maaaring ang dahilan po nun ay kakaunti ang karunungan nila o dahil sa kakaunti ang pag-unawa nila o dahil sa kapabayaan nila sa pagbatid. So yung mga bagay na pinag-aalinlanganan, magbibigay tayo mamaya ng mga example para mas lalo nating maunawaan. Ang mga dahilan nito, bakit bumagsak yung mga tao sa pinag-aalinlanganan, ito yung mga dahilan. Dahil marahil kakaunti yung karunungan natin dun sa bagay na yun. O kaya ay kakaunti o mahina yung ating pag-unawa dun sa mga katibayan na ibinigay. O kaya ay ayaw nating talagang batirin o alamin yung pinaka malawak na pag-aaral tungkol dun sa bagay na yun at pinababayaan na lang natin yung sarili natin na bumagsak tayo dun sa mga pinag-aalinlanganan. Binigay na halimbawa rito, yung paninigarilyo po at mamaya ating ipapaliwanag ng mabuti. Tandaan nyo po, ulitin natin yung binanggit doon na example sa mga bagay na pinag-aalinlanganan ay ang paninigarilyo. Mamaya natin na-explain po ano. Sabi doon sa hadith, sabi niya, alayhi salatu wasalam, sino man ang lumayo doon sa mga bagay na pinag-aalinlanganan, ano tinutukoy na lumayo? Iwasan. Kailangan, sabi niya, sa tao o sa mga Muslim, na kung may mga bagay na pinag-aalinlanganan kayo sa Islam, ito ba ay pwedeng gawin o hindi? Ito ba ay pinahintulutan o hindi? Ay tunay na pinawalang sala niya, kumbaga iniligtas niya o pinalaya niya yung kanyang sarili. Sa religion niya, sa relihiyon niya. Tinutukoy doon sa pagitan niya at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pag sinabi sa hadith na binanggit sa relihiyon niya sapagkat iniligtas niya yung sarili niya sa maaring kasalanan na idulot sa kanya ng bagay na ipinag-aalinlangan na baka kasalanan yun, so iniligtas niya yung sarili niya, hindi siya mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinutukoy dun sa relihiyon niya. At sabi niya, sa dangal niya, iniligtas niya yung kanyang sarili o yung kanyang karangalan sa pag-iwas niya sa mga bagay na pinag-aalinlanganan. Sapagkat yung mga bagay na pinag-aalinlanganan o pinagdududahan, kapag ito ay tinahak o ginawa ng tao, magiging usap-usapan siya ng kanyang mga kapatid o kaya ng mga tao. Ano sabihin nila? Tingnan mo si Fulan, tingnan mo si Muhammad, ginagawa niya ang ganito. Ay alam naman natin na yun, bagay na yun ay halimbawa haram o katulad sinabi natin, ito ay pinagdududahan po.
Sabi dun sa hadith, sino man na bumagsak sa mga pinag-aalinlanganan na nangangahulugan na sino mang gumawa nito ay bumagsak siya sa ipinagbabawal. Sino man ang bumagsak sa mga bagay na pinag-aalinlanganan ay bumagsak siya sa ipinagbabawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito pong pangungusap na to ay may dalawang pakahulugan. Hindi natin po pwedeng bigyan ng isang kahulugan lang yung hadith na yun. Sabi dito, sino man ang bumagsak sa mga pinag-aalinlanganan ay bumagsak sa ipinagbabawal. Hindi ibig sabihin na kapag bumagsak ka doon, gumawa ka na ng haram. Huwag niyong bibigyan agad ng ganong pag-unawa. Una, ang sabi ng mga dalubhasa natin na isa sa mga pakahulugan doon sa sinabi natin ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sabi niya yung nakasanayang pagsasagawa ng mga pinag-aalinlanganan ay nagiging haram. Bawa, yung bagay na pinagdududahan, hindi mo alam kung haram o halal. Kapag lagi mo itong ginagawa at nakasanayan mo na yung pagsasagawa ng mga pinag-aalinlanganan, bumagsak ka sa haram. Yun ang isa sa mga pakahulugan. Ikalawa, sabi nila, tunay na ito ay kadahilanan o kaparaanan patungo sa pagbagsak sa ipinagbabawal. At sa pagtingin sa halimbawa na ibinigay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ay magiging malinaw sa atin kung alin sa dalawang halimbawa ang mas higit na tama. So sa pagpapatuloy ng hadith, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam nagbigay ng halimbawa para maging malinaw sa atin kung alin dito sa dalawang kahulugan ang mas tama. Ang halimbawa na kanyang ibinigay alayhi salatu wasalam, sabi niya tulad ng isang pastol. Yung pastol yung nangangalaga, nagsusuga sa mga hayop. Sabi niya, yung tinutukoy dito na mga hayop ay kamelyo, baka o tupa, sapagkat yun lang ang mga hayop na ina-allowed sa atin sa Islam na kainin at alagaan. Na tinatawag sa Arabic na bahimatul an'am. Ito'y ginagamit na sacrificial animal sa Islam. Yung ibang hayop na katulad nito ay papasok din po ron. Kasi baka magsabi kayo ng mga hayop na pinagbabawal sa Islam, kahit isugan nyo yun, hindi yun papasok dito. Taib. Sabi niya, katulad ng pastol na nagpapastol ng kanyang mga hayupan sa paligid ng isang santuaryong lugar. Etong word na to po, ako ay nahirapan sa paghahanap ng pinakaakmang translation. Ano bang ibang word na pwedeng gamitin sa santuaryong lugar? Ha? Pribadong lugar? Pribadong lupain? Ganon? Yung dinutukoy po kasi rito sa santuaryong lugar, yung halimbawa ang hari o isang mayaman tao na meron silang natagpuan na lupa na walang nagmamay-ari, at pagkatapos pinabakuran o naglagay ng mga tauhan para pangalagaan yung lupain na yun, pero walang nagmamay-ari. Kaya yung lugar na yun magiging santuaryo nung pinuno o nung hari na yun. Pero naintindihan niyo po yung word. Tayo, bituloy natin. Sabi niya, alayhi salatu wassalam, sabi niya tulad ng pastol na nagpapastol sa isang santuaryong lupain, nangangahulugan na nagpapastol sa paligid noong lupa na yon na pinapangalagaan. Sapagkat maaari kasing tumangkilik ng isang lugar o ng isang lupain para ito ay pangalagaan, subalit hindi naman pagpapastulan. Kaya lang dito sa hadith ay gustong magbigay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ng halimbawa para maging malinaw sa atin yung kanyang binabanggit. Sabi niya, yung mga hayop na pinapastol dun sa lupain o sa paligid ng lupain na yun na santuaryo ay malapit na makapasok doon sa lupain na yun ay pinagbabawal, sapagkat yung mga hayop po, kapag nakita nila na ang isang lupain kahit ito ay nababakuran, subalit yung lupain na yun ay luntian o maraming damo, tiyak na papasukin nila yung lupain na yun at mahihirapan yung nagpapastol na pigilin yung mga hayop. Gayon din naman po yung mga bagay na pinag-aalinlanganan sa Islam. Kapag ang alipin ay lumapit sa paligid nito, ay tunay po na mahihirapan na siyang pigilin yung kanyang sarili.
So yung mga bagay na pinag-aalinlanganan natin kung ito ba ay haram, kapag ka nandun ka na sa paligid niyan, malapit ka na, mahihirapan ka na pigilin yung sarili mo na hindi ka bumagsak o magawa mo yung bagay na yon. Kaya sa halimbawang ito po, tingnan nyo, nalapit sa atin yung sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, yung kahulugan na sino mang bumagsak sa mga pinag-aalinlanganan ay tunay na bumagsak sa ipinagbabawal. Sabihin, nangangahulugan na bumagsak sa haram. Pagkatapos ng sinabi niya, hindi ba't sa lahat ng hari ay mayroong santuaryong lugar? Nangangahulugan na sa lahat ng hari meron siyang santuaryong lupain. Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dito sa hadith na to, hindi niya gustong ituro o banggitin sa atin kung ano ang batas ng Islam sa santuaryong lupain ng hari. Hindi yun ang tinutukoy niya dun sa hadith. Kung ito ba ay halal o haram. Sapagkat may mga hari na maaring kumuha o magbakod o kumuha ng pribadong lupain. Subalit hindi naman na halimbawa sa kanya yung lupa na yon o hindi naman makatarungan o inagaw niya yun sa mga mamamayan. So hindi natin tinutukoy sa hadith na to yung pagtukoy sa batas ng pagtangkilik ng mga hari sa mga santuaryong lupain. Ang tinutukoy natin dito po ay sabi ng mga ulama natin ay o yung usapin na may kinalaman sa santuaryong lupain ay nasa dalawang uri pagdating sa mga hari o mga pinuno po. Sabi nila, kapag merong hari na tumangkilik ng lupain para ito ay bakuran o pangalagaan para sa sarili niya at sa mga natatanging hayop para sa kanya lang, itong ganitong gawain ay haram. Hindi po pwedeng ang isang hari ay bakuran ng isang lupain o kaya ay pangalagaan para gawing santuario para sa sarili niya at mga hayupan niya, ipinagbabawal po yun sa Islam. Subalit kapag ito ay pinangalagaan para sa mga hayupan ng mga Muslim, ng mga mamamayan, tulad halimbawa ng yung mga kamelyo na nakalaan para sa sadaka. Meron tinatawag na kamelyo na nakalaan para sa sadaka nung kapanahon ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Dito inilalagay yung mga hayop na halimbawa mayroong mga tao na nangangailangan ng tulong, doon kukuha ng parang baitul mal, doon kukuha ng kamelyo o ng yaman o maring ibenta yun para itulong sa mga nangangailangan. Kaya lang sa panahon natin ngayon hindi na masyadong pinapatupad to, masyado na tayong kumbaga ano tawag diyan? Advance na, so meron na pong mga tanggapan na kung saan doon inilagay yung mga yaman ng mga Muslim at kung may mga kailangan ay doon sila pinapupunta para humingi ng tulong o para bigyan sila ng kawanggawa. Sabi rin nila, halimbawa, tumangkilik yung hari ng lupain at binakuran niya para sa mga halimbawa hayupan ng mga Muslim na ginagamit sa jihad o pakikibaka. Yung mga ganitong pagkuha o pagtangkilik ng mga hari sa mga santuaryong lupain na yon ay walang kaso, sabi niya, pinahihintulutan yung ganun. Kung kanyang babakuran ng isang lupain para sa kapakinabangan ng mga mamamayan o ng mga Muslim. Pero kung para sa sarili niyang kapakinabangan, hindi yun ipinagbabawal. May hadith, sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, al-muslimuna syurakaun fi thalatha. Ang mga Muslim, sabi niya, ay magkakahati sa tatlo. Sabi niya, al-kala, wal-ma, wan-nar. Ang mga Muslim, sabi niya, ay magkakahati sa tatlo. Saan yon? Sa mga damuhan, yung mga sinusugahan ng mga hayop, sa tubig at sa apoy. Itong hadith na to ay isinalaysay ni Imam Ahmad at ni Abu Dawud. Sa pagpapatuloy ng hadith, sabi niya alayhi salatu wasalam, hindi ba sabi niya ang santuario ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga ipinagbabawal niya? Ibig ipakahulugan po sa pangungusap na ito na hindi ba tunay na ang santuario ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga bagay na ipinagbabawal niya, kaya huwag na huwag ninyo itong lalapitan. Sapagkat ang mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng santuaryong lupain ng napag-aari ng hari. Hindi mo po pwedeng pasukin o hindi po pwedeng pasukin to ng kahit sino man. Halimbawa, itong palasyo ng gobernador, si Prince Muhammad, walang po pwedeng kung sino-sino lang na tao ang pwedeng pumasok dyan. Yun yung halimbawa ng santuaryong lupain.
At si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ala wa inna alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Sabi niya, tunay na yung santuaryo ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanya mga ipinagbabawal. Kaya nararapat sa mga Muslim na hindi lapitan, na hindi puntahan o gawin yung mga bagay na yun. At sabi niya, katotohanan sa katawan ay may piraso ng laman. Nangahulugan na sa katawan ng tao ay may piraso ng laman. Mudga yung ginamit sa Arabic po eh. Sabi ron na kasing laki ng yung mudga, ito yung namuong dugo na nandun sa unang hadith na binanggit natin ng mga nakaraang pagtitipon po natin. Ba't ang tinutukoy doon? Maliit na bahagi. Sa katawan ng tao, merong bahagi rito na maliit. Sabi niya na kung itong bahagi na to ay mabuti, kung magagayon ay mapapabuti rin yung iba pang bahagi. At kung itong bahagi na to ng katawan ay masama, ay mapapasama rin yung buong katawan. At walang iba na tinutukoy si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dun sa bahagi na yun ng katawan, kundi ang puso. Yung mga ulama natin po, o yung ilan sa mga dalubhasa, ikinumpara nila ang puso sa isang hari. Na kapag mabuti daw ang hari, ay mapapabuti rin yung kanyang nasakupan. Parang yung puso, siya yung hari ng katawan, na kapag ito ay mabuti, ay mapapabuti rin yung buong katawan. At kapag ang puso ay masama, ay mapapasama rin ang buong katawan. Subalit, yung ilang ulama, pinag-aralan nila yung hadith at yung pagkukumpara ng ilang dalubhasa na yon sa hari at sa puso, sabi nila, parang hindi bagay yung comparison na ibinigay ninyo. Yung comparison na paghahalin tulad ng hari sa kanyang nasakupan o ng puso sa mga bahagi ng katawan. O sabi nila na itong halimbawa na to ay hindi matuwid. Bakit? Sabi nila sapagkat may mga hari po na maaaring mag-utos pero hindi naman sila sinusunod nung kanyang mga nasakupan. Samantalang sabi niya ang puso, kapag inutusan niya ang mga bahagi ng katawan, obligatory na sundin. Hindi po pwedeng hindi. Kaya sabi nila yung ganitong paghahalin tulad, sabi ng ilan sa mga dalubhasa ay hindi akma o hindi angkop. Mga minamahal na kapatid sa Islam, itong hadith na ito po ay isa sa sabi natin na dakilang hadith na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. At kung tao ay magsasalita at magpapaliwanag tungkol sa hadith na to, ay aabutin ng maraming pahina para makabuo ng maraming kapakinabangan na makukuha sa hadith na to. Kaya lang magbibigay lang po tayo ng ilan sa pangkalahatang kapakinabangan na maaari nating makuha o matutunan o mapakinabangan sa hadith na to. Una po rito sa kapakinabangan na dulot o makukuha natin sa hadith na to, na ang mga bagay sa Islam ay nahahati sa tatlo, katulad ng binanggit natin kanina. Yung mga bagay na halal na malinaw, yun yung una. Yung mga bagay na haram na malinaw, yun yung pangalawa. At yung pangatlo ay yung mga pinag-aalinlanganan. At ang hatol sa mga bawat uri at halimbawa nito ay yung ipapaliwanag po natin inshallah. Ang halal na tinutukoy dun sa hadith na malinaw, dito ay hindi sisisihin o hindi nagkakasala ang sino man na gumawa o tumangkilik nito. Ang halimbawa nito po ay ang pagpapasarap natin, halimbawa sa anumang bagay na ipinahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga bungang kahoy, sa butil o pagkain ng tinutukoy o inumin. Lahat ng ito po ay halal na malinaw at walang pagsasalungatan dito ang sinumang Muslim o sinumang mga dalubhasa ng Islam. So sino man na gumawa nito, tumangkilik nito, hindi siya nagkakasala at hindi siya sisisihin at hindi siya mananagot. Yung pangalawang uri, yung haram na malinaw, dito po ay sisisihin o nagkakasala at mananagot ang tao sa araw ng paghuhukom sa sino mang gumawa nito. Halimbawa nito po ay ang pag-inom ng alak.
Sino man uminom ng alak, tiyak na siya isisisihin ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagkakasala at papanagutan niya yun sa araw ng paghukom. Pagkain ng patay at ng karni ng baboy at mga katulad nito po. So yung mga ganitong uri ay malinaw na haram o ipinagbabawal sa Islam. Yung pinaka malaking paksa na tinalakay sa hadith na to ay yung mga bagay na pinag-aalinlanganan, yung ikatlong uri. At dito po nagkaroon ng pagtatalo-talo ang marami sa mga tao. Kaya matatagpuan nyo may mga tao sa isang usapin, nagtatalo-talo yung mga tao, meron sa kanila nagsasabi ito ay haram, meron sa kanila magsasabi ito ay halal, meron sa kanila na hindi nagbigay ng opinyon at meron namang iba na binigyan nila ng detalye. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina po, example, ang paggamit o paghitit ng sigarilyo nung unang paglitaw o paglabas nito sa sambayan ng Islam, yung unang yugto, yung unang panahon ng pagpasok nito sa Islam, ito ay bagay na pinag-aalinlanganan ng mga Muslim kung ito ba ay haram o halal. Nung unang panahon, nung unang pagpasok ng sigarilyo sa umma ng mga Muslim. Subalit, hindi naglaon po, naging malinaw pagkatapos ng pagsulong ng ating medisina at matapos na pag-aralan ng mga tao na ang sigarilyong ito ay natiyak po na pumasok sa haram. At walang problema o pagtatalo-talo sa panahon natin ngayon pagdating sa mga ulama natin na ang paninigarilyo o paggamit nito ay ipinagbabawal na. So nilagay na nila doon sa kategory na ito ay bawal. Dati nandun yan sa pangatlo sa pinag-aalinlanganan kasi walang malinaw na dulot sa kanila o batas sa kanila kung ano yon. Kaya dahil dito po, ang sigarilyo sa unang paglabas nito ay kabilang sa mga bagay na pinag-aalinlanganan at kabilang sa mga bagay na hindi malinaw yung batas. So pagkatapos ng pag-aaral, katulad ng binanggit natin, napatunayan po natin na inilagay ng mga ulama natin ito sa kategory ng haram o ipinagbabawal. Sabi nila, rahimahumullah, ng ating mga ulama, ang mga kadahilanan daw ng pag-aalinlangan ng tao ay 4. Una, kaunting karunungan. O sabihin natin na mababa yung kaalaman ng Muslim na yon. Kaya dahil sa kakaunting karunungan o mababang karunungan ay magdadala sa kanya sa pag-aalinlangan. Sapagat ang may malawak at maraming karunungan ay nababatid niya ang mga bagay na hindi nababatid ng iba. Kaya makita nyo yung mga taong madalas babagsak sa mga bagay na pinag-aalinlanganan, ang unang kadahilanan niyan ay kakaunting karunungan. Pangalawa po, yung kakaunting pag-unawa. Nangangahulugan dito na mahina yung kanyang pag-unawa. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon niya halimbawa ng malawak o maraming karunungan. Maraming memorize na aya, maraming memorize na hadith, pero hindi naman naunawaan. O hindi naman niya naiintindihan yung mga bagay na kanyang napag-aralan. Kaya at mag-aalinlangan din siya sa mga bagay-bagay. Pangatlo po ay ang kapabayaan sa pag-iisip ng malalim. Hindi pinapagod ng Muslim kung minsan yung sarili niya sa pag-iisip ng malalim. Hindi na siya nagsasaliksik at hindi niya binabatid yung mga kahulugan at katwiran niya, hindi na naman daw ito kailangan. So minsan doon, yun ang dahilan ba't bumabagsak sa pag-aalinlangan. Ika-4 po, ito yung pinakamalaki sa lahat. Kaya bumabagsak sa pag-aalinlangan. Ano yun? Yung masamang hangarin. Ito ay ang paghahangad ng tao na walang iba kundi ang ipagwagi yung kanyang salita lang o naisulong yung kanyang salita lang nang hindi niya tinitingnan kung tama ba yung sinasabi niya, yung pinapaniwalaan niya o mali. Kaya't sino man na ganito ang hangarin ay tunay na ipinagbawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na marating ang karunungan. Kaya kung tayo po ay nag-aaral o namang uri ng gawain sa Islam, dapat maganda at tama lagi yung ating hangarin. Habagat totoo po yung sinabi ng mga ulama, hindi natin matatamo yung tunay na karunungan kung masama o pangit yung ating hangarin. Pangalagaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sapagat ang hangarin po ng mga taong gusto niyang lagi lang ipanalo o isulong yung kanyang salita ay karunungan o yung karunungan na kanyang natatamo ay ang pagsunod lang sa kanyang sariling layaw o sa kanyang sariling kagustuhan.
At doon sa hadith na yon, binanggit natin kanina na ang mga bagay na pinag-aalinlanganan, hindi maaaring lahat ng tao ay hindi batid yung isang bagay. Hindi yan po pwede mangyari sa Islam. Hindi po pwedeng mangyari sa Islam na ang lahat ng Muslim ay hindi alam yung mga bagay-bagay na to. Maaaring meron sa kanilang nakakaalam, maaaring hindi. Kaya lang hindi po pwede na darating ng isang usapin, isang issue, isang bagay sa Islam na hindi alam ng lahat ng Muslim. Kasi kung magkakaganon, ay ano pang kahulugan ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinadala niya ang Quran para ipaliwanag ang lahat ng bagay, para ituro sa atin ng lahat, kung hindi naman pala mababati dito ng mga tao, hindi ba? So walang katwiran yung talata na yun kung magkakaganon. Kaya kung halimbawa mayroong bagay na pinag-aalinlanganan, marami sa mga tao lang hindi talaga nakakaalam, pero hindi pa pwedeng hindi alam ng lahat ng Muslim. Isa pa rin po sa mga kapakinabangan ng hadith na ito ay ang karunungan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbanggit niya ng mga bagay na pinag-aalinlanganan. Bakit ba si Allah Subhanahu wa Ta'ala naglagay pa o nagturo kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dito sa hadith na to ng mga bagay na pag-aalinlanganan ng tao? Bakit hindi na nilinaw lahat? Dalawang kategory na lang dapat nilagay niya, haram, halal. Haram, halal. Bakit nilagyan niya ng mga bagay na pag-aalinlanganan? Sa palagay niyo po? Alin? Isang pagtubok, sir. Malapit dun sa sagot mo. Para subukin saan? Subukin sa pagsunod. Taib. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya nilagyan niya sa Islam ng mga bagay na hindi malinaw para makita niya kung sino sa mga alipin niya yung masigasig na maghahanap talaga ng tamang karunungan. At kung sino yung hindi masigasig. Kasi kung nandiyan na lahat yung haram, nandiyan na yung halal, sino pa mag-aaral? Susundin mo na lang kung ano yung nandun, di ba? Pero yung mga bagay na pinag-aalinlanganan ka, so yung mga tao ngayon magre-research, magsasaliksik, magpapakapagod, maghihirap, at magsasakripisyo para alamin ang kaila-ilaliman ng relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala, halimbawa, example pa po. Hanggang ngayon, yung example na bibigay ko, hindi ko pa rin nakikita yung tamang sagot. Ano yung tinutukoy ko po? Yung pagkain ng balot. Alam niyo yung balot? Wala sigurong Pilipino na hindi alam yung balot. Taib, kanina binanggit natin doon sa hadith, lahat ng pagkain, lahat ng inumin sa Islam ipinahintulot. So ngayon yung balot, alam niyo naman itsura ng balot. Kaya marami mga brother na nagtalo-talo tungkol dito. Bro, pwede yan, sabi nung iba. Sabi nung iba, bro, hindi yan pwede. So yung iba hindi nagsalita, yung iba nagdidetalye. Sabi sa inyo hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha yung tamang sagot kung ano ibibigay ko sa inyo na batas. Ano nga ba yun? Balot. Ano ba? Mamaya na po yung tanong nyo. Susunod po sa katanungan nyo. Yung balot po, sa background ko po bilang biologist, ang balot po ay embryonic egg. Taib. Yung itlog po ay nagkaroon na ng na-fertilize yung itlog, tapos nagkaroon ng na develop na yung nagkaroon na ng embryonic development. So yung Taib, anong sagot mo? Pwede, hindi? Hindi po. Hindi pwede, pag-uusapan natin mamaya. Inshallah. Pabalikan natin, ha? Tandaan niyo po yung example na yun. Marami pa naman ditong mahilig sa balot. Ha? Pag-uusapan natin, tandaan niyo po, babalik tayo mamaya. Taib, ikalima po. Dito po tayo. Bro, dito muna tayo. Babalikan natin yung balot na yan mamaya. Taib. Anong wala? Meron. Yung ikalima po na po pwede nating pakinabangan o makuha dun sa hadith na to, dito hinihimok tayo na ingatan natin o layuan natin yung mga bagay na pinag-aalinlanganan. Sa hadith, gusto tayong turuan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ingatan yung sarili nyo. Layuan nyo yung mga bagay na pinag-aalinlanganan.
Subalit yung paglayo po rito ay mayroong kondisyon. Katulad yung balot na yan na pinag-uusapan natin. Hindi natin alam kung pagkain ba natin yan, halal ba yun, di tayo magkakasala o nagkakasala tayo. May kondisyon po doon. Kung mayroong naitatag na katibayan na sa pagkakaroon ng pag-aalinlangan, ulitin natin, kung mayroong naitatag na proof na katibayan para mag-alinlangan tayo dun sa bagay na yon, ngunit kung wala pong maitatatag o maibibigay na katibayan sa pagkakaroon para pag-alinlanganan natin yung bagay na to, yun ay panggugulo lamang ni Satanas. At pagpapakalalim sa relihiyon, ipinagbabawal yun sa Islam. So kung merong makikita na proof o katibayan na itong bagay na to, dito sa isang bagay na to, o yung gawain na to sa isang bagay na to, ay pwede o hindi, saka natin gagawin, o kakainin, o tatahakin, o tatangkilikin. Pero kung walang maibigay na proof, ang sabi ng mga ulama at batas ng Islam, yun ay panggugulo lang ni Satanas. At pagpapakalalim sa relihiyon na ipinagbabawal sa Islam. Subalit kung meron pong bagay na matagpuan na mag-uubliga sa pag-aalinlangan, katotohanan na inuutusan ng tao na iwanan yung mga bagay na pinag-aalinlanganan. Magbibigay tayo ng halimbawa po. Kung minsan yung mga paliwanag ng mga ulama hindi natin maintindihan, kahit ako po yung Arabic hindi ko maintindihan. Sa pagbibigay nila ng halimbawa, doon lumilinaw. Halimbawa, napatunayan po sa Sahih al-Bukhari mula kay Aisha radhiyallahu anha, isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, annaha qalat, sabi niya, ataw qauman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya meron dumating na mga grupo ng mga tao sa mga sahaba. Mali pala yung binanggit ko. Sabi ni Aisha, meron dumating na grupo ng mga tao sa mga sahaba. Yung mga tao na yon ay mga Kristiyano o mga Hudyo. Ang dala-dala nila ay karne. Karne ng tupa o kamelyo o baka. Yung mga sahaba, nagdududa sila o nag-aalinlangan sila kung kakainin ba nila yung karne o yung meat na yon. Bakit sila nagdududa o bakit sila nag-aalinlangan? Sabi nila, hindi kasi namin alam kung nung kinatay ng mga Kristiyano o nung mga Hudyo ay binanggit nila ang pangalan ni Allah. Nagsabi ba sila ng Bismillah? Kaya sinabi nila yung kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sammu antum wa kulu. Sabi niya, bago nyo kainin yung karne na yun na ibinigay sa inyo, magbismillah kayo yung bumanggit ng pangalan ni Allah at kainin nyo. So yun yung binanggit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hadith. Sa ulitin natin yung hadith, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, merong mga sahaba na dumarating sa kanila, maraming kakilala nila, kaibigan nila, dala-dala yung mga karne. Karne na pinapahintulutang kainin sa Islam, baka, tupa, kamelyo o ano man po. Sabi niya, nag-aalinlangan kami kung yung mga tao na yun sa oras ng pagkatay ba nila ay nagbismillah sila o hindi. Kaya hindi nila madesisyonan kung halal ba yung meat o hindi. So, paano pinutol ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam yung pag-aalinlangan? Sabi niya, bago nyo kainin, magbismillah kayo at kainin nyo. Tingnan nyo kung paano pinutol. Dito ang question dun sa meat na yon o sa karne na yon, pag-iingatan ba natin yung karne? Kasi pinapangamba natin na yung mga taong iyon ay mga non-Muslim, Kristiyano, lalo na tayo, madalas tayong bumagsak sa ganitong halimbawa. Yung mga balik Islam na yung pamilya nila ay mga non-Muslim. Nagluto si nanay, nagluto yung asawa, nagluto yung mga kapitbahay, yung mga kakilala, inimbita kayo o binigyan kayo ng karne. Hindi niya alam ngayon kung binanggit doon yung pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng pagkakatay nila o hindi. Tayo, pangangambahan ba natin yung karne na yon? Ang sagot po, hindi natin dapat pag-ingatan o pangambahan yung karne na yon sapagkat wala namang nararapat na ingatan. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sabi niya, bago kayo kumain, banggitin niyo yung Bismillah, saka kayo kumain. Doon sa hadith na yon, para bang gustong sisihin ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam yung mga sahaba.
At parang gusto niyang sabihin, wala kayong pakialam doon sa ginagawa ng ibang tao. Ang pakialaman ninyo, yung ginagawa ninyo. So hindi sila nagbismillah. Pagkakain kayo magbismillah, parang ganon. So yun ang batas sa Islam. Huwag nyo nang pakialaman kung ano ginawa ng iba. Hindi naman kayo tatanungin doon. Tatanungin tayo doon sa ginawa natin o sa hindi natin ginawa. Kaya doon po, pinutol ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam yung pag-aalinlangan. So inshallah, naging malinaw sa atin yung batas pagdating doon sa bagay na yun. Kaya mula rito po, sa hadith na to, kung may maghahandog sa inyo na isang Kristiyano o isang Hudyo ng isang hayop na kinatay, kamelyo, baka at mga katulad nito, wag nyo na pong itatanong kung nung kinatay mo ba yan, nagbismillah ka ba o hindi, sapagkat wala yung larawan sa relihiyong Islam. Sapagkat ang tanong na ito ay walang larawan ng pag-aalinlangan at ito ay kabilang sa pagpapakalalim. Yun ang tinutukoy, sinasabi ng mga ulama natin, yung pagsasaliksik mo dun sa bagay na yon ay pagpapalalim sa relihiyon. Kumbaga pagpapahirap, pinapahirapan mo yung sarili mo. Meron ng batas, kung hindi nila ginawa, ikaw ang magsabi bago ka kumain. Unless makita mo nung kinakatay sa ngalan ni Jesus, hiniwa yung leeg nung kambing at narinig mo nandun ka, type kakainin mo ngayon yun? Hindi. Pero kung wala, original na batas, allowed yun kainin. Type nakita mo, di mo alam kung anong karne yung binigay. Nagdududa ka kasi nag-aalaga sila ng baboy. Papakainin ka ng karne, hindi mo alam kung ano yon. So maganda ingatan mo na kasi puro baboy yung alaga. Pag merong, yun yung tinutukoy. Sabi nila, kapag meron kayong proof, katibayan na nakita nyo mas malakas, na meron yung pinagbabawal, iwasan nyo na. Pero kung wala po, huwag nyo pahirapan yung sarili nyo at pagpapakalalim yung sarili yun. Wala kayong nakita, alam nyo, kambing yung kinatay. Hindi nyo alam kung kinatay ba yun sa pamarang Islam o hindi, huwag nyo nang alamin. Bago kayo kumain, bismillah. Yung iba, masyado mahigpit yung mga kapatid natin dito. Kaya kung minsan, nahihirapan yung iba pag umuuwi. Puro nilagang itlog yung kinakain sa nilagang saging. Kasi ayaw magkumain. Nanay nagluto. Sinabi ng baka. Sinabi na, pati isda ako minsan ayaw kainin. Hindi ko alam kung nagbismillah nanay ko. Hindi. Allah, mustan. Wallahi bro, pinapahirapan. Pupunta ng restaurant sa Pilipinas. Saan mga restaurant? Malinaw na baka yung nakaharap, isda, manok. Ayaw pa rin. Talagang pahirapan yung sarili. Hindi po, soft drinks na lang sa yung itlog na nilaga. Pero gutom na, hirap na. Baka mantika ng bawang. Kung nakita nyo, iwasan nyo. Kung hindi, huwag nyo nang alamin. Nakakain kayo ng mantikang baboy. Another example po. Bro, pakinggan nyo po. Ito pa ilan sa mga halimbawa. Halimbawa, isa pang halimbawa o kabilang pa rin dito. Kung halimbawa sa damit natin ay merong bakas. Meron kayo nakita sa damit natin, merong bakas. Hindi natin alam kung ito ba ay najasa. Najasa ay lahat ng itinuturing ng Sharia o ng Islam na marumi. Ihi, dumi, suka, dugo, yun yung mga najasa. Di ba? Meron ka nakita na bakas. Hindi malinaw. Hindi mo alam kung ito ay najasa o hindi. Tay, pag-iingatan ba natin yung damit na yon? Di ba natin gagamitin? Halimbawa, dumating yung oras ng sala? O hindi natin pag-iingatan? Ang sagot po, titingnan natin. Kung mayroong malaking posibilidad na yung bakas na kumapit sa damit mo ay najasa, nararapat na iwasan mo yung damit na yun, huwag mo nang gagamitin, karga-karga mo yung anak mo. Umihi, nakalimutan mo na, ngayon nakita mo may bakas. Ano kaya to? Hindi ko na matandaan. May possibility na alala mo, kinarga mo yung anak mo na ihi dun sa salawal at tumulo dun sa damit mo, iwasan mo na yun kasi meron ka ng pinag-aalinlanganan at malaking possibility na yun ay marumi. Pero kung naglalakad ka lang sa kalye, papunta ka ng moske, pagdating bago ka pumasok, nakita mo may madumi dun sa damit mo, di mo alam kung ano yung kumapit, dumi ba yun, putik ba yun, ihi ba yun, huwag nyo na pong lingunin. Dahil hindi naman kayo sigurado, pagbubulong lang yun ni Satanas at ginugulo kayo at pagpapakalalim sa relihiyon para hindi kayo mahirapan o kaya ay hindi magaanan lang tayo sa relihiyon na ibinigay sa atin. Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, paano ba niya pinuputol yung mga ganitong pag-aalinlangan? Nung kapanahonan niya alayhi salatu wasalam,
Meron tao na nagsabi sa kanya, tinanong siya, sabi niya, ya Rasulullah, minsan sabi niya, nasa sala na, nagsasala po ako. Sabi nung tao nagtatanong, hindi ko alam kung nasira yung wudu kasi parang merong kumislot o ano ba ang tawag dyan? Kumukulo yung tiyan ko, hindi ko alam kung parang may lumabas. Ayan, si Satanas yan, yung mga parang. Paano pinutol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pag-aalinlangan? Kasi hindi ka mapakali dun eh. Itutuloy mo ba yung sala mo o hindi? Kasi may gumagalaw sa tiyan mo, hindi mo alam kung may lumabas na hangin o wala. So yun yung tanong nung sahaba. Pinutol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pag-aalinlangan na yun sa pagsasabi niya. Sabi niya, la yansarifa hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sabi niya, wag siyang aalis dun sa kinatatayuan niya habang nagsasala unless makarinig ng tunog. Nakarinig na kayo, baka hindi ang lakas-lakas. Pinag-aalinlangan niya ba? Hindi. Nakaamoy kayo ng amoy, ng baho. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, huwag kayong aalis hanggat hindi kayo nakakarinig ng tunog o hindi kayo nakakasamyo ng amoy. Pag wala, mga kislot-kislot lang, kumukulo, galaw-galaw lang sa tiyan, huwag kayong aalis po. Yan ay panggugulo ni Satanas. Ginugulo kayo para hindi kayo magkaroon ng kataimtiman habang kayo ay nagsasagawa ng sala. Taib. Ngayon, ano po ba yung pamantayan natin? So mula dun sa mga halimbawa na yon, kukuhanin natin yung kaida, usuliya, yung pamantayan sa fiqh. Ang sabi ng mga ulama, kapag nakatagpo ng posibilidad ng pag-aalinlangan, may possibility nag-aalinlangan ka at malakas yung pag-aalinlangan mo, so kailangan iwanan mo yung gawain na yun. Nag-aalinlangan ka, type, another example, hindi mo alam kung nakapagwudu ka o hindi, dumating na yung oras ng salatul asr. Busy ka, dami mong ginagawa sa computer, kasama yung mga katrabaho mo, hindi mo alam kung na-break ba yung wudu mo kanina nung nagsala ka ng duhur o hindi. Nag-aalinlangan ka, pumasok ba sa CR para may lumabas na hangin kanina. Kasi busy ka sa pakikipag-usap mo, huntahan mo sa mga tao. So pag may possibility na malakas, iwanan mo na yung pag-aalinlangan na yung pumunta ka na ng CR, magwudu ka na para maputol yung pag-aalinlangan. Kung wala naman, sigurado ka na wala kang ginawa, hindi ka dumumi, hindi ka umihi, walang lumabas, huwag ka na magpunta. Ano na yun malinaw na yun na meron ka pang wudu. Sapagkat kung halimbawa meron kang wudu at alam mo na meron, kaya lang tinutukso ka ni Satanas, yun ang ipinagbabawal sa Islam. Na pagpapakalalim sa relihiyon na ipinagbabawal po. Panganim, dun sa kapakinabangan ng hadith, sino mang bumagsak sa pinag-aalinlanganan ay bumagsak sa haram. Ayon dun sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sino mang bumagsak sa mga pinag-aalinlanganan ay bumagsak sa ipinagbabawal. Kaya dapat ingatan po. So dito sa hadith na to, sinasabi sa atin na yung mga pinag-aalinlanganan ay malaking possibility na haram yung nagawa mo. Dun sa bagay na yun. Ano man yan, pagkain, inumin, pagsamba, kaya dapat layuan po. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakamagaling na guro, na tagapagturo. At lahat po kayo, bilang mga Muslim, kayo ay guro, tagapagturo sa sarili nyo, sa asawa nyo, sa mga anak nyo, sa mga kakilala nyo. At isa sa mga katangian o gawain nang nagtuturo ay ang pagbibigay ng halimbawa na nasasaksihan o nakikita para mapalapit yung kahulugan ng isang bagay, para mas lalong maunawaan ng mga tao. Magbibigay kayo palagi ng halimbawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, watilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-amilun. Sabi niya, ito ay mga halimbawa na ibinibigay namin sa tao, subalit walang nakakaunawa nito maliban lamang sa may mga karunungan. Kabilang pa rin po sa kapakinabangan ng hadith na ito na binanggit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, o ibinalita niya sa atin, ulitin natin po, kabilang sa mga kapakinabangan ng hadith na to, merong issue po, maaari ba nating kuhanin mula sa sinabi nito ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dun sa hadith na binanggit niya, yung bahagi ng hadith. Sabi niya na nagpapastol sa paligid ng santuaryong lugar
Yung ba ay nangangahulugan daw ng pagsang-ayon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na maaaring tumangkilik ng santuaryo na lugar? Ayun, doon sa binanggit niya. Kasi may mga tao na gustong kumuha ng mga pribadong lupain at babakuran niya. Tayo sa hadith na to, sumasang-ayon ba daw ba si Propeta Muhammad? Yun daw ba ang gusto niya sabihin? Ang sabi ng mga ulama, itong pahayag ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay hindi pagsang-ayon dun sa ginagawa ng mga hari o mga pinuno o mga may kapangyarihan sa lipunan na gustong ariin ng isang lupain at babakuran para sa sarili niya o para sa kapakinabangan niya. Hindi gusto ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na sang-ayunan yung mga ganong gawain dito sa hadith na to. Kaya lang, binibigyan niya tayo ng pagbaba o kumbaga ang pagsasalita niya rito, ibinabalita niya sa atin yung mga kaganapan na mangyayari. Ba't hindi yung tumutukoy na sumasang-ayon siya o kaya pinapahintulutan niya o batas Islamiko yung kanyang gustong palabasin doon sa pagbanggit niya ng halimbawa na yun. Narito pa po yung ilang halimbawa na binigay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sabi niya, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sabi niya, sasakyan ninyo, tinutukoy dito, gagawin nyo rin, sabi niya, yung mga tradisyon ng mga nauna sa inyo. Tingnan, sabi niya sa halimbawa, sabi niya, tunay na kayong mga Muslim, gagawin din ninyo yung mga ginawa ng mga nauna sa inyo. Tinutukoy dito marahil yung mga bid'a, yung mga kasalanan na ginawa nila. Nangangahulugan ba yun na pinapahintulutan tayo ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na gawin yung ginawa ng mga naunang henerasyon sa atin? Hindi ba? Halimbawa, yung mga naunang henerasyon, tinatangkilik nila yung libingan ng kanilang mga propeta na masjid. Ginagawa nilang bahay dalanginan, yung mga libingan ng mga propeta. Sa binanggit ni Propeta Muhammad, sinasang-ayunan ba niya yun o inuutosan ba tayo? Hindi. Ibinabalita sa atin na ganun yung gagawin nyo. O magaganap yun sa inyo. Ba't hindi niya sinasabi na yun ay gawin nyo po? Another example, sabi niya doon sa isang hadith, darating sabi niya ang panahon na mayroong mga babae, sabi niya, maglalakbay mula Sanaa, mula Yemen, patungo ng Makkah, na walang kinakatakutan maliban si Allah. Tinutukoy doon sa sobrang kapayapaan at kapanatagan na magaganap sa ibabaw ng lupa sa panahon na yun. But, tinutukoy ba doon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na pwede na maglakbay ang babae na kahit walang kasamang mahram? Hindi. Kaya lang, tinutukoy niya, binabalita niya sa atin yung magaganap, yung mangyayari sa mga susunod. Ba't hindi niya gustong ibigay sa atin yung batas tungkol dun? Tungkol dun sa mangyayari o sa kaganapan na yun. Kabilang pa rin po sa kapakinabangan ng hadith na to ay ang pagpigil dun sa instrumento o tulay, ibig pakahulugan sa Islam. Lahat ng instrumento o tulay na maghahatid sa Muslim sa ipinagbabawal nararapat ng putulin o isara. Anumang bagay o instrumento o gawain o tulay na maghahatid sa Muslim patungo sa haram ay nararapat ng putulin o isara. At ang pagputol na yon o pagpigil sa mga tulay o instrumentong ito ay katibayang panrelihiyon o bagay na pinahintulot sa atin sa Islam na gawin o isagawa. Ang halimbawa nito po ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Subhanallah, sabi sa inyo po, hindi ko makalimutan tong aya na babanggitin ko sa inyo. Sapagkat meron akong napanood na debate o CD ng ilang mga ngaral natin. Maling-mali yung pag-unawa doon sa aya. Kaya wallahi dapat katakutan natin yung mga pinag-aaralan natin. Tingnan nyo sabi sa inyo, yung bagay na nagdadala ko minsan para bumagsak tayo sa pinag-aalinlanganan o sa haram ay yung kakaunting kaalaman. Yung aya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ito tinutukoy ko rito, yung pangsyam na kapakinabangan na lahat ng daan na magdadala o tulay magdadala sa haram, ipinagbabawal na o pinapasara na. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ano sabi niya? Kapag kayo ay nagdadaawa sa mga tao, kapag kayo ay nangangaral ng Islam, sabi niya, wag ninyong iinsultuhin yung mga sinasamba ng mga musyrik. Wag ninyong iinsultuhin yung relihiyon nila o yung sinasamba ng mga non-Muslim. Bakit? Kasi babalik yun iinsultuhin nila si Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi makatarungan, nang wala naman silang kaalaman. Sino ang naging dahilan para dumating yung pag-insulto kay Allah subhanahu wa ta'ala? Itong tao na to,
nakakaunti ang karunungan sapagkat pinagmumura, pinag-iinsulto at minaliit yung mga Diyos-Diyosan, yung mga sinasamba ng mga non-Muslim. So yung bagay na to, pinuputol na sa Islam. Sabi niya, yung daan na magdadala para insultuhin siya. Tingnan niyo, ang pag-insulto kay Allah subhanahu wa ta'ala, bawal, di ba? Yung daan na magdadala doon, o yung instrumento, o yung tulay na magdadala para insultuhin siya, pinagbawal na. Paano siya mainsulto? Sa pamagitan nito. Kaya wag mo insultuhin, sabi niya, yung mga sinasamba ng mga non-Muslim, kasi gaganti yung mga yun. Mas masakit yung sasabihin nila, mas malaswa at hindi makatarungan laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Etong aya na to, narinig ko dun sa isang lecture. Binalik-balikan ko pa. Kasi ito yung narinig na nakita ko na binigay niya na talata. Ang sabi nung kausap, bakit kayong mga mangangaral sa Islam, masakit kayo magsalita, magaspang, etc. etc. Sabi nung brother, sabi niya merong aya sa Quran na tinuturuan kami ng Diyos na ganun ang gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit yung aya na to. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tasubbu. Samantalang sa sinasabi niya, pwede raw. Sabi sa aya, huwag kayong mang-insulto. Samantalang yung pagkaunawa niyo sa talata, pinapahintulutan daw sila sa Quran. Tayo mga Muslim na mang-insulto. Subhanallah. Wallahi, ilang beses ko pong binalik-balikan yung aya na binanggit niya. Ito yung binabanggit. Sabi niyo, yung kulang ng kaalaman, kung minsan magdudulot para mali yung pagkaunawa mo dun sa talata. Pag tiningnan niyo yung English translation niya dun kay Yusuf Ali, Abdullah Yusuf Ali, ang meaning talaga ron, pwede kayong magmura. Marahil yung English ang tiningnan, kaya nagkamali ng pagkaunawa. Ang sabi rito, wala tasubbu, wag niyong insultuhin. Sa pag-unawa nila, pwedeng insultuhin. Subhanallah, ingatan niyo po yun. Yung libro pala ni Yusuf ba yan? Ali? Yung malaki yan, di ba? Madina. Marami po siyang marami siyang mali. Ni-revise po. Ni-revise na po yan. Maraming mali po yun, lalo na yung mga unang labas. Kaya ingat, sabi sa inyo, nung tiningnan ko yung English, yun talaga ang meaning. Po pwede raw. Doon sa unang revise, kaya ingatan nyo po yung mga translation. Pag di nyo sigurado, tanongin nyo po. Kaya baka tayo maligaw. Taib. Dito sa hadith na to, makikita nyo po na ang iniikutan ng paggawa ng kabutihan o ang iniikutan ng kabutihan at kasamaan ay nasa puso. So umiikot yung paggawa ng mabuti at masama mula sa puso. Kaya kapag ang puso ay mabuti, magiging mabuti po yung mga bahagi ng katawan. At kapag ang kapag ang puso ay masama, mapapasama rin yung mga bahagi ng katawan. Magsasanga po dito sa mga kapakinabangan na to, na nararapat pangalagaan ng isang Muslim yung puso niya ng mas marami o bigyan niya ng mas maraming pagpapahalaga kaysa sa pagpapahalaga niya dun sa mga bahagi ng katawan. Sapagat ang puso, dito umiikot ang mga gawain. At ang puso, ito ang susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao sa araw ng pagbabangon muli. Ito yung titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya sa banal na Quran, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Memorize niyo yung mga aya na to sa suratul Adiyat. Sabi niya sa araw, hindi baga nababatid ng tao na kapag siya ay binuhay na maguli sa kanyang libingan sa araw ng paghuhukom at ibubunyag, sabi niya, ang anumang nilalaman ng dibdib. Ibubunyag, ipapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang susubukan, yun ang titingnan, hindi yung mga gawain ng mga bahagi ng ating katawan. Kaya nararapat po sa atin, mga minamahal na kapatid sa Islam, na linisin natin ang ating mga puso mula sa shirk, mula sa bid'ah, mula sa pagkapuot sa mga kapatid nating Muslim, mula sa pagkamuhi sa kanila at iba pang mga ugali o paniniwala na sumasalungat sa Sharia. Sapagat ang puso, dito po nagmumula ang lahat. At sa hadith na to ay kasagutan sa mga makasalanang tao o yung mga makasalanang Muslim na kapag pinagpapayuhan natin o itinatama natin yung mali nilang ginagawa, may mga ganyan kayo makikita po eh. Halimbawa, may nakita kang binabawal ka sa itsura niya, sa gawain niya, sa kasuotan niya, sa ugali niya. Ang sabihin sa inyo, bro,
nandito ang takot. Tinuturo yung puso, tinatapik pa yung yung dibdib. Sabi, huwag mo akong pakialaman, huwag mong pakialaman yung ginagawa ko. Nandito naman ang pagkatakot sa Diyos. Wala dito sa kamay, wala sa paa, wala sa bibig, wala sa mata. Wallahi, sinungaling po yung tao na yun. Kasi dito sa hadith na to, sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung mabuti yung puso ng tao na yun, mabuti yung ginagawa ng kamay, ng paa, ng bibig, ng tenga, ng mata. So nangangahulugan na kung masama yung ginagawa ng kamay, kasi siya yung pinakahari sa katawan. Kung masama yung ginagawa ng kamay, masama yung binilalabas ng bibig, yung mata, yung tenga, yung pinupuntahan nung paa, wallahi masama yung puso nun. Kaya yung sinasabi nila na bro, nandito ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, mali yun. At yung nagsabi, hadith po yun sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at taqwa hahuna. Sabi niya, ang pagkatakot nandito. So yung iba na gumagawa ng kasalanan, ginagamit yung hadith na yun. Si Propeta Muhammad ba sila para sabihin nila na ang takot nandito? Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, meron siyang karapatan na magsabing ang takot nandito kasi yung puso niya mabuti, maayos, malinis, kaya yung mga bahagi ng katawan niya ganon din. Pero yung isa na naninigarilyo, yung isa na napakasama ng ugali, yung isa na mahilig mag-backbite, yung isa na ginagawa lahat na hindi makatarungan at kalokohan sa mga kapatid niyang Muslim, tapos itutuwid mo, bro, huwag mo pakialam may ginagawa ko, nandito ang takot. Wallahi, sinungaling po yun. Wala, kasi kung mabuti yung nasa loob ng puso niya, mabuti sana yung lumalabas sa bibig. At mabuti yung ginagawa ng kamay. Mabuti yung ginagawa ng kanyang mga bahagi ng katawan. Dito rin sa hadith na to, tingnan nyo po, sa katuruan ng Islam, dito sa hadith na to, binabanggit na ang nag-iisip sa katawan ng tao, yung puso. Dito sa hadith na to ay nagpapatunay po na ang isip ay nagmumula sa puso at hindi sa utak ng tao po. Kasi ang puso, siya rin ang nag-uutos para gumana ang utak at iba pang bahagi ng katawan. Sapagkat merong aya sa Quran, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Suratul Hajj 46 yung aya. Gusto niyo po, balikan niyo para malaman niyo na pinatunayan sa Quran na ang nag-iisip ay puso o ang nakauunawa ay puso. Sabi niya, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Sabi niya, hindi ba sila nagsisipaglakbay sa kalupaan, ang mga tao ang tinutukoy, at sila ay mayroong mga puso na nakauunawa. Si Allah subhanahu wa ta'ala binanggit dito sa aya na ang umuunawa at nag-iisip puso. Nga lang, ayon sa mga ulama, hindi rin nila nabigyan ng kasagutan kung papaano ang puso ay nag-iisip. Hindi nila yon alam o hindi natin batid ng mga tao kung papaano ang puso ay nag-iisip. Kaya sabi niya, hindi niyo po pwede ikatwiran sa akin na halimbawa, yung puso ng kafir, non-Muslim, inilagay sabi niya sa puso sa katawan ng taong Muslim. Type, yung Muslim, yung tao na to, Muslim pa ba siya o kafir na? Sabi niya, hindi natin alam. Kaya nga sabi niya, wag nyo nang alamin sapagkat walang nakakaalam nun. Maliban lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga importante po, binabanggit at gusto yung paalam sa atin sa hadith na to na ang nag-iisip ay ang puso. Wallahu ta'ala alam. Ito po ay ilan sa mga kapakinabangan o karunungan na napupulot natin doon sa hadith na yon, nawa lagi tayong pagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng karunungan na ating papakinabangan, hindi lang po rito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. At ilayo tayo sa anumang kamangmangan at bagay na ikapupot sa atin ng ating tagapaglikha. Nawa dalangin po namin na lagi tayong pagsamasamahin sa kabutihan, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Kasama ng ating mga asawa, mga anak, mga magulang, at higit sa lahat ng ating pinakamamahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam.